10:21 at ang time. Dali sa DYPS, you're listening sa Real Time with Leia. Salamat kay Sir Luis Miguel Castillo sa FEBC Report. Kag salamat man sa imong nagatutok sa gihapon sa aton programa, Real Time with Leia, dali sa 1233 Radio DYVS. And we are a member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat din sa sininga adlaw abyan makadiscuss kita on Breakthrough Generation, mga nahanungod sa mga young people abyan, no? So kabay patutukan mugi kami kay ang aton nga guest special gid abyan, no? Ang naga-serve ni sa as a youth ministry for more than 2 decades. Siya ning nagapanguna sa The Love Struck Movement, founded on June 2013. Senior pastor ni siya abyan sa Generation 316 Ministries nga naga-focus sa discipling the younger generation and Filipino families. He is the author sa best-selling relationship books abyan. Remember niyo ang Love Struck or nakabati na kamo sang Love Struck series by OMF Literature. Kag ang iban pagid niya nga mga libro include the Pass or Fail series. Subong man ang Pinoy Big Values with Ray Grizaldo. Amo ni siyang pipilay niya ka mga libro. Kag ang iya nga libro subong nga The Struggle is Real, pag-asa para sa mental health survivors, last 2024 gin-publish. Recipient ini sang the Severino Reyes Award as Best Young Adult Book in 2025. Kag internationally, he has been recognized by International Board on Books for Young People Philippines in collaboration with the National Library of the Philippines or NLP, the Philippine National Book Development Board. Currently, isa man ini siya ka academic researcher by training and discipline and a minister by calling. Na may-ari sa iyang background abyan, may bachelor's degree ni siya in public administration and his master in international studies 2001 ini kag 2005 respectively sa UP Diliman. So before embracing full-time ministry sa 2013, he served as a professor of political science sa UP Diliman, Lyceum University of the Philippines, Manila, De La Salle University, Manila, and Ateneo de Manila University. Kag nagsugod ni siya as a university researcher sa Third World Studies Center, UP Diliman. Nag-graduate ni siya sa iyang graduate diploma degree sa Christian Counseling with highest honors, and currently finishing his master's degree in counseling at Alliance Graduate School, Quezon City. Ang iya specialization abyan revolves around relationship counseling, mental health and trauma counseling, social justice issues, youth ministry, and leadership. So we will learn more about him today abyan diri sa aton nga program. For Breakthrough Generation nga topic, ginawelcome naton si Pastor Ronald Molmisa. Pastor Ronald, good morning. Welcome po sa Real Time. Good morning. Salamat sa pag-imbita sa akin sa iyong programa. Nakapunta na ako ng Bacolod. Wow. Right, to your program. But I went to Bacolod siguro 15 years ago. Oh. So with our team sa Isaac with Ma'am Melba Magay. So I want to return to Bacolod sometime. Yes po. Siguro. Welcome po kayo dito, Pastor Ronald, and I'm excited rin po kasi nabasa ko po yung ibang mga libro ninyo. So, Wow. we are privileged today na makasama kayo. Maraming salamat po sa inyong time. Baka may gusto My po kayong pleasure. i-greet muna, Pastor Ronald. Yeah, syempre, hindi pwedeng kalimutan si Mrs. So, ang aking, ang pinakamaganda, pinakadakilang babae sa buong mundo, ang aking dearest Gigi. And also my staff sa Abstract Movement. Hindi ko kayo maisa-isa, pero shoutout sa inyo. And then, ang aking mga staff sa Generation 316 Ministries. Wow. Good morning po sa inyong lahat, no? Mga ka-love-struck dyan at mga friends ni Pastor Ronald. Pastor Ronald, curious po kami kasi yung ministry niyo po ay mostly sa mga young generation or younger generation po. So, pwede niyo po kami mabigyan ng background, Pastor, kung ano ba itong breakthrough generation at bakit po, what inspired you sa concept na ito?
Yeah, ang Breakthrough Generation ang title ng aming conference for February 28 na gaganapin sa Cuneta Astrodome, Pasay City. Mm-mm. Ginagawa na namin to since 2013. We call it Lobster Convergence. So we're gathering young people from different places, adjacent provinces ng Metro Manila, North, South, and sometimes may mga lumilipat pa from Mindanao and Visayas. Mm. So basically, nagsimula kami nito ay 2013 at ilang taon na. So almost 12 years na. So when you talk about Breakthrough Generation, we're dealing basically with the Gen Z. Mm-mm. We want to see the next generation continuing yung legacy ng kabutihan ng Panginoon. So ang purpose ng Breakthrough Generation is to, well, the word breakthrough usually kinakapit yan sa mga discoveries, di ba? Scientific discoveries. Pero hindi yun yung breakthrough na pinapatungkol namin dito. It's basically breaking through barriers and obstacles, no? Kasi ngayon napansin namin, if you take a look at our poster, meron kaming 4 na issues na i-discuss diyan. Maraming may issue ng mental health. And also given the issues surrounding our communities and also our country, di ba? Yung mga corruption scandal, we want to have youth leaders who would uphold righteousness and justice. And also, hindi nawawala sa aming topic yung love, courtship, and dating, which is a make or break situation and factor sa buhay ng maraming bata. And we will also discuss, hindi mawawala, yung ating psycho-spiritual health, strongholds na kailangan basagin kasi maraming mga kabataan hindi makaagapay sa kanilang spiritual life kasi marami mga, for example, mga addiction, compulsion, at maraming mga pumipigil sa kanila para lalong mapalapit sa Panginoon. That would be my topic for the conference. So overall, ang Breakthrough Generation is a conference that would somehow highlight kung paano mas magiging maayos yung pangkalahatang kalusugan ng mga kabataan, and not only young people, also their families. So open siya kahit sa mga magulang. Siguro ang i-cater niya yung kaya nang umunawa sa mga topics. Siguro 13 years old pataas pwedeng dumalo. So when you talk of Gen Z, sila yung mga ano ngayon, well, according to sa kanilang mga classification, no, sila yung mga pinanganak na siguro roughly 1997 pataas. Okay, so mga hanggang 29 years old sila ngayon. So kung kayo 29 years old, Gen Z pa kayo. So kung pinanganak kayo 1996, 1995, nasa millennial age pa kayo. So and then pero meron ng bagong generation na pinanganak daw, yung beta generation o alpha. So anyway, yung Gen Z and Alpha, pinag-uugnay sila. So, para sa iba, para magkapareho. Pero yung Beta Generation, sila yung pinanganak ng 2025 onwards. So, nagbabago ang panangangailangan ng bawat isa. So, we feel na kailangan ma-engage itong generation na ito. Pero based on the studies, US-based studies ito, I don't know kung sa Pilipinas, lagi pumupunta ng church ang mga Alpha Generation people, Gen Z. They have this particular awareness of spiritual things. Pero ito rin ang problema, nakita nila sa mga pag-aaral. Dahil ang daming stimulus sa environment nila, ang daming mga challenges, emotional challenges. Kaya marami, di ba, napapansin nyo, parang may term sila doon may pagka-snowflake sila. Yung the term snowflake, yung mabilis na natutunaw, yung parang mahina ang emotional strength nila. Well, may mga explanations about it at diniscuss ko yan sa libro kong The Struggle is Real. At marami sa kanila dumaan sa depression, lalo na nung panahon ng pandemic. Honestly, yun ang pinaka, I would say, highlight sa ministry ko. First time in my ministry, youth ministry, na ang dami kong nakausap ng mga kabataan na mayroong suicidal tendencies. So, we would like to address that sa conference. Kaya inuna namin yung topic na mental health. So shout out din sa ating mga speaker, si Dr. Adrian Gayatao, klasiko sa AGS and Alliance Graduate School. And then si Pastor Reggie Santiago, na veterano na sa Christian leadership experience niya. At kay Ate Maloy, saka kay Attorney Winnie, na magsasalita sa Love, Courtship, and Dating. Wow. So, salamat Pastor for that comprehensive na explain on Breakthrough Generation, at saka
ano na rin, a little of invitation, no, sa mangyayari sa February 28. So, we are excited po talaga for this. And yung aside from na mention nyo po na mga apat na mga major na mga topics sa Breakthrough Generation activity on February 28, ano pa po yung mga masasabi nating relevance ng Breakthrough Generation ngayon? Well, you talk of dealing with these issues. Marami kasi sa mga church leaders would not have the perhaps ministry tools na I would say na pwedeng gamitin when they are faced with these situations. So, ang mangyayari, I also invite mga church leaders, honestly, we want to have the head pastors attend the conference at libre sila. So, visit nyo lang yung Love Struck Movement Facebook page. Meron link doon. Kung ikaw head pastor at kasama yung iyong misis o mister o asawa, pwede kayong dumalo ng Love Struck Movement events na libre kayo. Bakit? Kasi this is really our mission na matulungan sa different areas ng ministry yung mga churches. Holistic ang approach ng Love Struck Movement. We study the Bible, but we also engage other disciplines so that meron tayong mas malawak na pagtingin at we call it in Tagalog, pagsipat approach, no? Pagtingin sa mga issue. So, kaya ang ini-invite namin dito ng mga speakers ay hindi lang sila minister, kundi practitioner sa ibang area din. For example, counselor, mayroong background sa psychotherapy, counseling, biblical counseling, and also they also minister. Si Dr. Adrian Gayatao, pastor's wife ito, no? From Victory Christian Fellowship. Yung kanyang asawa ay pastor, head pastor na isang church ng BCF. And then the same thing with Pastor Reggie. Ba't ko siya in-invite in a way? Kasi meron siyang practice outside the church. Leadership consultant si Pastor Reggie talking about corporate culture. So parang we're integrating a lot of disciplines here para mas maging maayos, malawak at relevant and significant. I think those are the words. Relevance and significance. Okay, so the same thing sila Ate Maloy, di ba? They have been having their program in DCAS, yung Masayang Tahanan, and also nasa corporate world din si Attorney Winnie at si Ate Maloy. So, yun yung siguro value added ng aming conference na maunawaan ng bawat isa na of course we have the Bible as the guide, pero meron pa palang pwede tayo ma-contribute. At the same time, we have our praise and worship na hindi natin dapat kalimutan yung presensya ng Diyos na siyang babago sa atin, okay, sa bawat pagkakataon. So, Pastor, yung na-mention ninyo na Gen Z, ito ba ay, aside from Gen Z, no, na target natin sa Breakthrough Generation na activity or event, so ano ba yung, sino pa ba yun ang pwedeng nabilong sa Breakthrough Generation? It is just about age lang po ba, mindset, or action? Yeah. Well, ang pinakasimple na invitation would be according to age bracket. Pero hindi natin naman sinasabi, we limit yung invitation sa mga Gen Z. Specifically, according to surveys, this coming 2028 elections, alam nyo ba sino ang majority ng boboto dito? Mga millennials. So, sino itong mga millennials na ito? Ito yung mas mulat. Sila yung mga matindi ang pag-engage sa politika. Kasi sila yung mga nag-aaral at sila yung generation na inabutan na ng mas malawak o mas widespread na paggamit ng internet and social media. So, I would say malaking bagay sa atin na ma-engage din itong mga millennials kasi they would choose the next leaders of this country. So, sa mga sino yung millennials, sabi ko pinanganak 1995 pababa. Usually 1984 or 1983 roughly, no? Kasi yung categorization naman ng mga age bracket na ito may pagka-marketing ang foundations, no? Pero basically ang sinasabi ng conference, anumang generation, you can make an impact to your generation. Kahit mga not so young. So ganun na lang. Kahit yung mga seniors, pwede nating invite
Mm-mm. Bakit? Kasi sila naman ang magiging gabay, mentor ng Mm-mm. next generation. Kaya yung aming ano rin, no, expression din yan, of course, sa ating mga speaker. So, siguro ako, hindi ako Gen Z, hindi rin ako millennial. So, between ako, Gen Y ako eh. So, I invite people also to testify. Meron kasi kaming, we would reveal through our page, Labstract Movement FB page, kung sino yung mga tatayo. Kasi meron kami mga testimonies that would also have a story to tell na kayang baguhin ng Panginoon ang bawat henerasyon. So I would see this conference as an expression of God's continuing love throughout generations. So I hope makasama namin ang inyong buong pamilya. Kung kayo ay ama ng tahanan, ina ng tahanan, dali niyo po yung inyong mga anak. Although as I said, siguro ang makaka-appreciate ng topics na maunawaan nila, siguro mga 13 years old pataas. So, yun ang aming recommended na pupunta. Wow, so it would be a gathering, Pastor, po pala ng mga mix of generations, no? Yes. Kasi family na eh. And magiging challenge rin ito, no? Para sa bawat henerasyon. So, nakaka-excite po ito. So ano po yung expectations natin? May ano pa kaya yung breakthrough, no, na makikita natin or we are hoping for, no? Kasi mix rin yung topics natin eh. Merong sa mental health, relational, as well as sa mga national concern, psycho-spiritual. So, ano po ba yung nakikita natin na magkakaroon ng breakthrough or hope po dito? Yeah. At the end of the conference, and also not only sa conference, on the things that we do, we have to we desire and we pray to develop a generation na hindi lang hindi lang marunong manindigan, kundi marunong ding magbasa ng Biblia at magsabuhay nito. Ang basic foundation kasi ng Labstract Movement, of course, ang byline namin lagi, we want to lift Jesus higher, to glorify God. At the same time, hindi nyo makikilala si Jesus kung hindi kayo malalim sa salita ng Diyos. So, honestly, ito yung pinaka nakakalimutan ng mga, siguro marami ding mga youth ministries na minsan nabababad, no? Not to offend naman yung no offensement. Kasi madalas pag youth ministry, I've been in the youth ministry, as I said, for more than 2 decades. Of course, sa simula, minsan kailangan mo silang i-engage, masaya. Wala mo ng hard Bible study. Kasi you start to engage them eh. Pero eventually, kailangan ayun pa rin yung baksakan nila eh. Kasi walang may offer ang mga churches, mga youth ministries sa mundo nakakaiba. Higit sa salita ng Diyos na mag-i-introduce sa mga kabataan kay Jesus. Wag na wag kalilimutan. I remember one statement from a veteran youth minister, si Kuya Kaloy Novestero. Shout out kay Kuya Kaloy. Ang sabi niya sa amin when I was still in UP Diliman, kapag nagba-Bible study kayo, okay lang magsaya, okay lang mag-fellowship, pero wag niyong kalilimutan ang salita ng Diyos. Tumatak sa akin yun. Kaya sabi ko sa mga youth ministers ko, alam niyo, yung mundo nag-o-offer na ng entertainment eh. So masaya. Eh kung entertainment pa rin yung offer natin, wala tayong pinagkaiba sa kanila. So wag niyong kalilimutan. Maaring sa different stages, hindi nila kaya ng matinding Bible study, no? Pero wag niyong kalilimutan, i-insert lagi si Jesus through the Word of God. So isa yun sa purpose din ng Labstract Convergence event and also Labstract Movement in general. That's why we also offer seminars, trainings, and we have camp, no? Labstract camp na maaring i-resume namin ng operations na siguro in the coming years and months. Kasi bakit? Importante sa generation na ito, huwag kalilimutan ang tunay na pundasyon ng ating buhay. And that is the Word of God. At sabi sa Bible, Jesus Himself, John chapter 1. The beginning was the Word was with God, and the Word became flesh and dwelt among us. So si Jesus Christ pa rin ang ating pundasyon. Thank you for that reminder, Pastor. And speaking of this generation po, Pastor, ano po kaya ang mga malalaking challenge
ng generation na ito, and paano po ito kaya nakaka shape, no, ng kanilang pagkatao. Yeah. Isa sa napansin ko sa generation na ito, maraming distractions. Nung panahon ko, wala pang masyadong internet eh. Nung bata ako, ang laro namin, di ba? Nabutan mo pa yata. Nagte-text pa kami, laro, tagu-taguan. Kumbaga, simple ang buhay. Ngayon, ang dami na. I have friends, no? Na mga pediatrician at ang nakalulungkot sila, as early as siguro mga 5, 6, 7, may mga sakit na sa mata. Malalabo na ang mata. Kasi mataas ang screen time ng mga bata ngayon. At base sa mga pag-aaral, no? Yung attention span nila lumiliit. At ang nakakalungkot ito pa ayon sa pag-aaral ng Education Committee, no? Ng DepEd. Imagine, ang proficiency ng mga bata ngayon, yung talaga marunong lang mag-analyze, no? Critical Almost thinking. 1% lang ang kaya mag-analyze by grade 12. This is alarming, really. So, I know, systemic ang problema. Pero we also have to understand na yung pagbabago kasi ng ating kultura, pag-aaral, ay bunga rin ng ng kahinaan ng marami na maging maayos ang kanilang karakter. So, siguro dito papasok yung Ministerial Abstract Movement. If we cannot deal technically sa mga issue ng lipunan, we would deal primarily with the issues of the heart. No? Kaya sabi nga ng famous na kasabihan, the heart of the issue is the issue of the heart. Kaya importante yung character mauna, kasi bakit tayo nagkakaroon ng mga corrupt systems sa gobyerno? Issue ng heart ito. Pumasok sa politika, hindi maganda ang karakter. In the same manner, may isang aspeto ng mental health. Bakit nagkakaroon ng mental health issue sa mga bata? Mga maling pag-iisip. Hindi naman lagi ang mental health bunga ng physiological response eh. May elemento ng mental health kasi mali yung pag-iisip sa bagay-bagay. So, i-correct natin yung mga maling pag-iisip. The same thing with relationships. Bakit nasisira ang relasyon? No, hindi pa nagsisimula, nasasaktan na. Okay, maling pag-iisip, maling tao, maling dahilan. So, we would correct yung mga errors na ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya, importante that, sabi nga ni Paul, no, Romans chapter 12, we have to renew our minds. Do not conform to the patterns of this world. And when you talk of the world, no, that is the cosmic beliefs ng mundo na ito. Na may mga mindsets, worldviews na kailangan nating i-correct kasi nakakasira sa ating buhay. Individually and as a community. So aside from na-mention ninyo, Pastor, no, na mga challenge, ano pa po ba yung mga common na mga misconception today na yung mga youth ay kinakaharap nila, at as well as yung mga emerging leaders natin? Yeah. Siguro kung meron ako may papayo sa ating mga not so young generation. Huwag nating sabihin na mas maganda o mas mabuti yung generation natin kumpara sa mga bata ngayon. Kasi as if we're comparing apples and oranges, no? Importante ito kasi may context ang buhay ng bawat generation, kaya tayo umasta sa paraan na umasta tayo. Sabihin kasi ng iba, hindi, mas maganda kami kasi yung mga bata ngayon masyadong malambot. Kasi mayroong dahilan, may pinanggalingan. Sabihin ng iba, mga bata ngayon, cellphone ng cellphone. Siguro kung panahon natin, may mga cellphone na palagi ko, doon pa rin tayo babaksak eh. Kasi wala namang gagawin ng mga bata because of technology, may access sila sa cellphone. Kaya hindi maintindihan minsan ng mga matatanda, bakit lagi naka-cellphone ng mga bata? Kasi, una, kailangan nila sa school. Pangalawa, bahagi ng kanilang socialization. At pangatlo, perhaps, ito'y bahagi ng entertainment. So, at the very least. So, ang ating henerasyon ay produkto ng mga nagaganap sa ating paligid. Kaya anuman, ayun yung mensahe ng Breakthrough Generation Conference, anuman ang henerasyon mo, huwag mo lang kalilimutan ito. Righteousness, peace, and joy in the presence of God ay hindi dapat mawala.
Mm-mm. Kasi ayun nga yung challenge sa bawat generation. Laging may galaw ang kaaway sa bawat generation. Mm-mm. For example, give an example. Kaya tinawag na lost generation yung mga Gen X. Kasi ito yung panahon na marami naghihiwalay in America, no? Mga broken families. So ayun yung galaw ng kaaway sa generation nila. Kaya yung mga sumunod na mga generation, they're also lost kasi galing sila sa dysfunctional families. So anong galaw ng kaaway minsan sa generation ng mga kabataan ngayon? Cellphone. Nung panahon ko, minsan kapag may mga pornographic materials, nahihiya pa kami, well, high school days, no? Na ipakita na gumagamit kami, no? Kaya ano, nagdaan tayo dyan eh. Pero ngayon, hindi mo kailangan itago ang pornographic materials. Mm-mm. Very accessible, exposed na exposed sa mga bata. Mm-mm. Hindi natin alam kasi ang kaaway, tandaan natin, subtle yan. Sabi nga ni Paul, di ba? He would appear sometimes as an angel of light, pero grabe umatake ang kaaway. Mm-mm. It would appear as entertainment. Marami mga pelikula ngayon. I mean, hindi mo na sasabihin satanic eh. Mm-mm. Kasi bakit? Exposed na exposed talagang promoting Satanism at kung ano-ano mga evil influences. Mm-mm. So, isa ito sa, I hope and we pray in the body of Christ sa Pilipinas na ma-address natin. At iba-ibang facets yan. Iba-ibang sector ng society na kailangan natin i-engage. May isang author na sabi, meron different pillars of society na kailangan natin i-engage. And that would include you sa media, education, family, yung religion sa church, ano pa ba yan? Business. So, ang sinasabi ng author na ito, at I also believe na we have to engage different sectors of society, is dapat naroon ang mga Kristiyano to be the salt and light of the world. Mm-mm. Importante yon kasi hindi lang tayo tinawag sa church. No? Itinawag din para maging businessman, professionals. So we have to praise and glorify God kung saan man tayo tinawag ng Panginoon. Mm-mm. Thank you for that, Pastor, no. Yung mga misconceptions na nag-i-exist, no, and saka yung challenge rin. Ano po kaya yung mga values and mindset, Pastor, na what defines this breakthrough generation? Ano po yung values and mindset ng breakthrough generation? And paano po ginagamit ng breakthrough generation yung technology para to influence others? Yeah. Isa sa napansin ko sa current generation, although we use the breakthrough generation as a team sa conference, ay yung maikling as I said, maikling attention span at yung mabilis mainit. Kasi nga lahat ng bagay mabilis technology. Kunwari, example, sa pagpili ng laptop. Kapag nakagamit ka ng ng isang brand ng laptop na mabilis, hindi ka na babalik sa mas mabagal. Mm-hmm. So nasanay sila sa laging mabilis. Kaya yung culture of I would say yung mabilisan, yung fast food culture, I would say. Mm-hmm. Yung hindi na napoprocess ng marami ngayon yung kanilang sarili. To some extent, marami would just go with the flow. Mm-hmm. For example, you have emotional issues. Ito pinaparticular as a counselor. Itong madalas ko napapansin sa ilang mga counselees. Matagal na nilang issue yun. Pero hindi nila ma-process ng mabilisan. Parang tinatabunan nila na maraming bagay. Trabaho. They cannot sit with their emotions. Kaya lalo siyang lumalala. So, yung mindset na yon na okay, lipas din ito, mawawala rin ito. Yung putting things under the rug, yun ang isa sa siguro kailangan i-unlearn ng generation na ito. Yung tipong, lilipas nito, mawawala. Hindi siya mawawala kasi parang binaon mo lang siya. Oo. That's why the conference would also have this message. Pahinga muna tayo kahit one day. Let's sit with our emotions. Let's process as you listen to the speakers. And then process natin kasama ang Panginoon at ang kanyang presensya. So that's one thing na napansin ko, yung mabilisan, hindi masyadong nagpo-process ng emosyon, kaya maraming mga natatambak. And also, when it comes to relationships, nagiging disposable in a way kasi maraming mga perspective na nagsasabi na walang forever.
So, sa relasyon, di ba, siguro, past few years, nauso yun, meron pa bang Oo. forever? Ang totoo niyan, when you talk of forever, of course, human relationships, lifetime lang naman yun. Pero, yung tipong hindi magtatagal ang relasyon, kaya mag-cohabit na lang tayo, mag-live-in, that's one thing na I hope matanggal sa psyche at pag-iisip ng bawat isa. Kaya tingnan nyo, marami sa pag-aaral ng sasabi, yung current generation, mas mataas ang chance ang mag-cohabit, mag-live-in ang setup kaysa previous generation. Kasi the previous generation believed in the idea na you can maintain your family and you can make the relationship work kahit may mga struggle. Kasi ang nangyari ngayon, naging convenience na lang, mag-cohabit na lang tayo. Although of course, importante rin maunawaan din natin ba't sila nagko-cohabit. Ayon sa pag-aaral, marami din dahilan. Economic reasons, and also may mga family reasons, no? Nonetheless, nakikita mo yung pattern. Nagbabago yung mga paniniwala na dating naging values ng previous generation, nababasag ngayon. Which I would say would be a sad scenario for me. So, maraming areas that we can tackle. The same thing, leadership. Masyadong bumaba yung standard natin sa mga leaders natin. Na parang normal lang corruption. Kumbaga, parang ganito. Napansin ko, kapag may isang tao sa lipunan na tumulong sa mahihirap o kaya may nagawang kabutihan, parang achieve tayo na, wow, galing-galing mo naman, ang bait-bait mo. When in fact, that should be the norm. Kasi anong nangyari, parang naging na-normalize yung corruption, yung systemic na pagnanakaw, na hindi na tayo galit. Yun yung term ko, hindi na tayo galit, parang tinanggap na lang natin siya. Which I would say does not conform to what the Bible tells us about justice, fairness, and righteousness. Take note nito mga kapatid sa ating mga listeners. If you study the book ng Old Testament, prophets na lang, the prophets, anong common na theme o topic sa mga dinadiscuss na mga Old Testament prophets? Justice. Which many among the churches ay nahihirapan i-discuss. Kasi bakit? Kasi as I noticed, lumayo ang mga churches sa engagement sa social issues. Na dumating sa punto, pinagkatiwala natin sa mga pasaway na politiko. Kaya nga ang encouragement ko, mga kabataan nakikinig. Kapag may calling kayo, tiyatawag kayo ng Panginoon, may fire in your belly na maglingkod sa Panginoon through politics, government, magpa-train na kayo sa mga pastor ninyo how to be good leaders and also train yourself sa mga good governance institutions. Marami nag-o-offer no? Some of you, di ba, know yung aming mayor dito sa Pasig, si Vico Soto. Meron siyang school of thought na pinopromote yung good governance. Kaya, sabi ko nga, namin tanong sa akin, Pastor, kaya ba nating iboto ang katulad nila Vico Soto? Well, the truth of the matter is, it seems hindi handa ang Pinoy for it. Kasi maraming babasa akin ang good governance system o school of thought sa ginagawa natin ngayon. Yung magbigay ka lang ng ayuda na may pangalan ng politiko, tatanggalin mo yun. Which is something na hindi madaling gawin ng marami. Pero I'm hopeful the next generation to be called by God, yung mga Joshua generation, the Josiah generation, sabi nga, na babasag sa lahat ng mga mali sa lipunan. I'm hopeful for that. Salamat, Pastor, for opening this boldly, no, yung mga sad na mga mga reality sa ating lipunan, but somehow this breakthrough generation ay there is hope for this, Pastor. So Amen. ano na lang po yung ninyo, yung encouragement nyo po sa mga young people to really to have a meaningful breakthrough po, na yung wala silang mga hesitations, or somehow na-mention nyo yung training, being ready, no? Yung para po somehow rin sila, ma-embrace nila yung talagang yung calling nila na maging light, no, lalo na sa mga believers, no, na maging light sila
So ano po yung, paano sila ma-encourage po to really Yeah. have a meaningful breakthrough? I always say this sa mga nag-interview sa akin, mga kabataan. Lagi ko sinasabi, only a generation transformed by God can change a nation for good. Kasi issue to ng character. Mm-mm. So we have to have this inward journey. Mga kabataan, take a look inside your heart. Una, know your purpose. Nabuhay kayo sa mundo, may purpose na binigay si Lord sa inyo. Mm-mm. Ano man ang mangyari, huwag niyong kalilimutan yung purpose niyo. Kasi ayun yung true north ninyo. Ano man ang mangyari sa buhay niyo, hindi, ito purpose ko. Ito binigay sa akin ni Lord. At when I say purpose, iba-iba tayo ng calling. No? Primary calling natin, papurihan ng Diyos, maging malapit tayo sa Kanya. Then yung secondary calling natin, maging professional. Ano man ang ginagawa mo, would always conform to the first calling. Mm-mm. And also, very practical, develop nyo yung empathy ninyo. Pag sabing empathy, yung marunong kayo makiramdam sa inyong kapwa. Mm-mm. As the famous motto ng mga Atenean, be a person for others. Mm-mm. Kasi kaya naman tayo nagkakaproblema sa Pilipinas, isa sa napansin ko, mas lumalamang yung selfish character natin. Ba't nangungurap yung mga tao? Hindi nila inisip na yung pagkurap nila o pagnanakaw sa bayan makaka-apekto sa milyon-milyong kababayan natin. Oo. Kasi inisip na yung sarili. Mm-mm. Pero pag meron kayong mindset, mga kabataan, I would like to serve. I would like to help people. Yung hunger for money and power, unti-unti mawawala yan. Kasi ang panlaban sa selfishness is servanthood. Mm-mm. Huwag niyong kalilimutan yung mga kabataan. Importante rin na yung ating mga relasyon ayusin natin kasi it would make or break the next generation. If we, example na lang, or particular sa inyong pakikipagrelasyon. Ako, I would always recommend, ang pakikipagrelasyon, mga kapatid, hindi para sa mga bata. Mm-mm. Para yan sa mga mature mag-isip and would take responsibility for their actions. Mga kabataan, madali magka-jowa. Pero mahirap mag-maintain ng relasyon pag hindi kayo handa. Mm-mm. Ulitin ko yan, ha. Madaling magka-jowa, pero mahirap mag-maintain ng relasyon pag hindi kayo handa. Kaya ang suggestion ni Kuya Ronald, simple lang. Mag-jowa kayo pag ready na kayo mag-asawa. Mm-mm. Kasi ang bawat relasyon, pag hindi papunta sa pag-aasawa, para naglalaro lang kayo niyan, you may hurt each other in the process. Mm-mm. At yung hurt, mahirap mawala iyan. Mm-mm. At it would affect the next relationship na papasukin ninyo. Kasi ang hurt would involve the healing of memories. At matagal maghilom ang hurt sa ating alaala. Mm-mm. So, the same thing with leadership, no? Importante ito. Huwag niyong kalilimutan na lagi manindigan, mahirap man, may pressure na gumawa ng masama. Kaya, ito pang suggestion ko. Surround yourself with people na tutulungan kayo maging mabuting tao. Mm-mm. Accountability is the key. No? You would become who you hang out with. Mm-mm. Kaya sinong sasamahan nyo? Yung matitino. Di ba sabi ng Bible ni Paul? Bad company corrupts good character. Piliin nyo ang friends niyo na magiging mabuting impluwensya sa inyo. Mm-mm. Kasi hindi nyo nalalaman. Yung inyong mga friends ang humuhubog na sa inyong character na akala nyo ay hindi kayo magiging kayo. Kasi marami kayong kahinaan pero through interaction with them. Sabi nga, no? Na ang mga bagay na ating nakaka-interact ay silang mga bagay na humuhubog din sa atin. Mm-mm. So I think that would be my siguro for now, yun yung based on our topics sa conference. Wow. Tama po, Pastor, no? Maraming salamat po. Yung nyo na lang po ulit, yung invitation nyo na lang po for the 28th. Yeah. So maraming salamat. I invite you February 28 po sa Cuneta Astrodome. Kindly visit our Labstrack Movement Facebook page. Nandun po yung mga detalye ng aming event, Breakthrough Generation. Maraming salamat po, Pastor, for inspiring us and for reminding us and for encouraging us today. Marami po kaming natutunan, Pastor. Hoping to see you next time naman po, no? Dito sa DYVS. Oo. Salamat. God bless po, Pastor, sa preparation ninyo sa Breakthrough Generation event. Maraming salamat. God bless. So,